pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at kasangga ng OFW International. Ito po si Terry Alpa at isang oras po tayo magkakasama-sama. Ngayon po ay tatalakayin natin, pero bago ang lahat, syempre, buhay ng OFW ngayon. Tatalakayin muna natin ang buhay nila. Pero bagong lahat, batiin muna natin ang ating mga kabayan sa apat na sulok ng mundo, ang bantay at kasangga ng OFW International, si Founder Love Albert Gonzon. Hello sa inyo at sa lahat ng chapter ng bantay at kasangga. Hindi ko na po kayo babatiin lahat kasi ang dami po nila. Pero yung pinaka talagang laging nag-update sa akin ng mga project, ang Bantay at Kasangga Qatar Chapter. Hello and congratulations po sa sipag ninyo. Okay, at syempre maraming salamat po sa ating technical side ng DWWD at sa ating mga bossing dyan po sa Armed Forces Radio. So, ngayon po ay tatalakayin natin at i-interviewin, kakapanayamin natin ang tinatawag nating seaman o marinong Pinoy. Gusto natin malaman ang buhay ng isa pong marino. Ayan po yung sinasabi nila. Pag marino, matitindi daw yan. Maraming mga tukso sa buhay. Maraming sinasabing bawat port o puntahan ay may magandang dilag na nandoon na naghihintay. Alamin natin sa kanyang istorya, sa ating panayam sa kanya, kung paano niya nalabanan ang lahat ng ito, paano niyang naiwasan ang tukso, at paano ang mga sikreto na dapat niyong gawin para kayo ay makaiwas sa tukso at hindi kayo maging masama sa mga resulta ng maraming naliligaw na marino na nagiging broken family na tinatawag. Sabi nga, nawawala na yung kanilang motive o yung kanilang talagang layunin na mapaginawa ang kanilang pamilya. So, pakinggan natin yung ating panayam. Walang iba kundi si Brother Jose Unlayo Jr. Siya po ay ating batchmate sa Serious Mania Senior High School na kung saan ay muling nagkatagpo matapos ng ilang taon. At ngayon nakita natin, very successful na po itong si Brother Jose Unlayo. At syempre ang kanyang magandang may bahay na si Sister Baby. Pakinggan po natin, interview natin sa kanya, paano ang sikreto para pag napanood dito ng mga marino o mga seaman na kasalukuyan nandun pa't naglalayag, ay makuha nila yung mga tips sa inyo ng ating Brother Jose Unlayo. Panuorin po natin. Magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. At ngayon po ay nandito kami sa Pulilan, Bulacan, kung saan po ay kasama natin ang isa pong dating OFW na ngayon po ay very successful na po. Alamin po natin kung ano po yung behind the success of Sir, pakilala po kayo. Ano pong pangalan niyo? Ako po pala isa sa mga SOS bodies na kasama ngayon na sa isang pagkakataon ay niloob ng Panginoon na kami magsama-sama. At ako po ay isang dating nagtatrabaho sa ibang bansa or OFW. At sa kabutihan po ng Panginoon, ako ay unang-una gusto ko munang sabihin na siya ay mabuti dahil binigyan niya ako ng asawa na mabait at mayroong pagkatakot sa Panginoon. At ngayon, kung bakit ako naging ganito na nagkaroon ng pagnanais na mapaglingkuran ng Panginoon bilang OFW ay mayroon pa akong na katagpo na isang mayroon na pagkakilala sa Panginoon. At ngayon
ang lagi niyang sinasabi sa akin na ang tagumpay ay nagmumula sa Panginoon hanggang sa ako ay kanyang binahagi na ng salita ng Panginoon. At ako naman ay naniniwala na totoo ng ating Diyos ay punong-puno ng biyaya. At ako ay biniyayaan niya ng isang kaibigan na nagpahayag sa akin patungkol sa kanyang kabutihan. At ngayon sa aking pagkinig sa kanya ay kinuwento niya sa akin ang buhay ni Nicodemo na kinikilala na the most brilliant man in his time. At doon ako na-trigger na magbasa din ako ng Bible. Kasi sabi ko, bakit siya ay maraming naikikwento patungkol kay Jesus. Matalang ako, isang Kristiyano din, pero bakit wala akong may ikikwento? Hanggang sa isang araw, nag-decide ako na magbasa nga ako ng Bible at doon ko na patunayan na totoo ang mga sinasabi niya patungkol sa buhay ni Nicodemo. Sino po si Nicodemo? Ito po si Nicodemo na isang mayroong pagkakilala rin sa Panginoon, pero marami siyang mga katanungan patungkol sa kanyang pagkatao at ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Yes. Ngayon, sa kanyang pagtatanong kay Jesus Christ, parang malayo ang kanyang ang natugunang sagot sa Panginoon. At sinabi niya, dahil sinabi ng Panginoong Jesus, doon sa mga katanungan niya, ay sinabi sa kanya ni Lord, ni Jesus Christ na, Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And then, palibasa nga, siya ay matalino. Sinabi niya, binalik niya ang tanong kay Lord Jesus Christ. Now, son be born when he is old. Can he enter the second time into his mother's womb and be born? At doon ngayon lalong na si Nicodemo dahil parang kini-question niya yung ni Lord Jesus Christ. At siya itakam-taka. Nasabi nga niya paano mang ipanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Baka papasok pa ba siya sa sinapupunan na ng ina o anak na muli? As it ngayon sinabi ni Lord Jesus sa kanya na, Nicodemo, you are not only a blind that cannot see, you are also an ignorant that cannot understand. Bulag ba si Sa spiritual na kalagayan. Ayun. Okay, Pastor, tanong ko lang po, nung pong unang pagkakataon po na kayo ay maging OFW, saan pong unang bansa niyo na pinuntahan? Ako po bilang kasi yun po talaga aking na tapos pinag-aralan ko, BSMT po ako, Bachelor of Science in Marine Transportation. So ngayon, ang unang kong lugar na puntang ko ay ang Singapore. Singapore po. Ilang taon po kayo doon? Siguro bilang seaman, hindi naman permihan kasi ang lugar doon. Kumbaga transit lang kami doon. And then, punta ng Australia. At naging home port namin yung Australia. So yung Australia, halos na ikot ko rin yung dito sa Adelaide, Fremantle, Perth, hanggang sa Tasmania. Melbourne, Sydney, gano'n. So napakatagal nyo na po lang palang seaman. Ilang taon na po ba? Since pagka-graduate ko, 1979, nakasakay na ako sa ocean going vessel, And then tuloy-tuloy na, and then pinalan naman ako na ako'y pinintulot ng Panginoon na makakuha ng exam. At naipasa naman. At yung nagmula na doon na medyo nagbago ng buhay. Ayun. So ano pong taon nyo na kayo po ay nagsimula pong maging malapit po sa ating Panginoong Jesucristo? At the time, nung andun ako sa Jacksonville, sa Amerika, may isang missionary na umakyat sa barko at nagpahayag pa sa akin patungkol sa kanyang nalalaman sa kabutihan ng ating Panginoon. Okay. So napakaganda po niya na that time po talaga nakilala niyo na agad si Lord. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko muna pong introduce ang ating pong SOS Buddies po. Kasama po natin forever. And of course, ayan po yung ating founder na si Miss Nanette. Hi, Nanette. And ang kanya pong anak na si Rom na very supportive. At ang ating pong leader, pinaka-head administrator po ng SOS Buddies and of course the DG, siya po ang aming founder. At si Miss Sab, ang ating pong teacher. Ayan po sila. At siyempre, ang ating muse, si Peli. Ayan po ang SOS Batch 73. Di po ito po yung aming second boss. Pangalawa kay Tom at ang ating pilot po. Ayan, nandito po kami ngayon sa lugar po ni Pastor. Ito po yun,
Ayan, from Kuwait po nagsimula. National Evangelical Church in Kuwait, Christian Congregation, FLCC Global Ministries Philippines. And sabi nga po, The Harvester Church ng Dampol, First Pulilan, Bulacan. Ayan, worship service, nandiyan na po, yung mga interesado po na nandito, ayan, pwede po kayong mag-attend. Okay, back to Pastor. Pwede po kayong mag-question ng ating mga kasama rito. Ano may gusto nyong itanong kay Pastor? So, Pastor, kailan niyo po na kilala ang sinasabi nyong very lovely wife at saka yung napakaswerte sa buhay niyo? Year 1983 nagkakilala kami sa magitan ng ng pagsulat. Wow, sulat pa nung araw. Kasi wala pang walang cellphone. Oo, wala pang Facebook. Meron siyang kakilala na upahan doon sa apartment ng tiyahin niya. At kasama ko siya sa barko. At sabi niya, gusto mo makaroon ng kaibigan. Sabi ko, hindi ako marunong magsulat. Hindi ako magaling sa sa sulat-sulat. Sabi niya, okay lang yun. At sabi niya, gusto ko na maging kaibigan mo siya. So yun, magmula noon, nakilala ko siya hanggang sa nung na-schedule ang bakasyon, ay pinuntahan ko siya sa sa Pulilan. So si Mrs. pala ang taga-Pulilan. Opo, talagang Pulilan niya siya. So yun ang first time po na magkakilala kayo ng first. Na-in-love na. Ano po ang naramdaman nyo sa unang yung pagkikita ng inyong ano po ba yan? Long distance relationship muna po ba o nung magkita na lang po kayo? Ang first meeting namin ay kumbaga parang tumibok ang aking puso. Doon ko na Totoo pala yung tumitibok-tibok. Doon ko na pagpasya na na masabing siya na nga kaya talaga na aking Kapalaran. maging partner sa buhay. Hanggang sa bumalik ulit ako sa barko. Sulat kasi hindi pa naman usang letter talaga noon. Kaya nga lang, ang naging problema ay maabot ng mga Misag 45 buwan. days. 45 days. Totoo Kasi, yun. Oo. depende kasi sa kasi depende pa po yan sa port of call, no, na yung araw. pinahabol din yung sulat na sa may mga agent naman. At syempre, isusorting pa nila yun kung tagal talaga. So, doon nagmula ang aming Nagsimula. pagiging pagmalapit sa aking may bahay ngayon. Iyon, magmula nun ay tuloy-tuloy na ang aming Yun yung sinasabi, Pastor, na ang buhay OFW noon ay napakahirap, kaya po uso yung homesick. Pero ngayon po, ang buhay OFW ngayon, high-tech na po, wala na pong homesick. Dahil lagi po kayong magkakamustahan sa pamagitan ng video call. Kaya hindi na po problema, di po ba? So, nung time po na kayo po ay nakasakay sa barko at hindi nyo pa nakikilala si Mrs., bali ano na lang po yung libangan nyo nung time na yon? Ayun, pagka naka-onboard kami, wala naman kaming ginagawa doon, kundi more on sa mga literature, no? And then, meron din kami mga mga palipas oras, yung mga puso pa rin yung Betamax, no? Oo, yun, yung Betamax. So ngayon, maganda na dahil, nung magkaroon ako ng pagkakataon na makahawak ng cellphone, ayun, meron na. Madali na ngayon na, ang lungkot ay, naiibsan kasi, kung gusto mo siyang makausap, instantly, pwede mo siyang i-contact through ayun. So, iba po ang buhay noon. At saka yung ngayon. High-tech na ngayon. Okay. Meron po bang katanungan mula po sa ating SOS founder? May katanungan ka kay Pastor? Yung, di ba mas marami pong ang daming siman. Nagkali sa Pilipinas. Yung sa mga barko po na saan kayo nandun, mga ilang percent kaya nag-range mga Pilipino? Sa manual labor natin, siguro kung ikumpara sa sa iba't ibang lugar na mga nagkakain ng seaman,
siguro masabi ko mga masabing mga 80%. Pilipino? Pilipino. Marami. Oo, napakarami kaya ng at gustong-gusto tayo ng Oo. Kasi masipag ang mga. kayuhan na sila ay makatrabaho natin before. Sila ay Oo nga pala. mas Masipag kasi ang mga Pilipino. Hindi Matyaga. mareklamo. hindi magreklamo, Oo. Hindi mareklamo. magaling makipag-communicate. at Tsaka higit sa marunong lahat, mag-English. Hindi Opo. ka gaya ng ibang country Pasensyoso. kasi. Oo, at ang higit sa lahat, magaling magtrabaho. Ayun. May pasensya. Yan. Ito po ang advantage na. Yan ang mga marinong Pinoy. Ano kayo, sa DSMT po kayo, no? Opo. Saan eskwelahan kayo? Nakatapos ako dito sa Philippine Merchant Marine School. Natanong ko kasi Nasa nagturo Pagtrangko? ako sa PMR. Ayun. 79. Nagturo ako sa Escolta. PMI Escolta. Hindi na yung Jacksonville. Nung minsan nasa Miami ako, naligaw ako eh. Dapat pupunta ako sa mall. Tapos, yung port. Sa port, doon ako napunta. Kasi nakita ko sa grupo ng Pilipino, mga seaman. Nagpasama ako. Naging estudyante niyo pa naman. Dahil naging estudyante ko yung isa. Sabi niya, ma'am, hindi niya na ako kilala. Sa dami naman po kasi yung naging estudyante. Siyempre, hindi ko na matatandaan. Tapos yun, yung sinama na nila ako sa... Tapos binigyan pa nila ako ng tip. Sabi niya ganyan, ma'am, pagka pumunta kayo sa mall, ang mga Pilipino, karamihan na hindi lumabayan ng barko, nagsasama-sama yan. Isang grupo sila, hindi pwede yung isa-isa pupunta sa mall. Walay. Kaya doon po kayo pumuesto sa malapit sa escalator, yung puno ng escalator, kunwari yung sa tabi ng escalator. Mag-abang na po kayo ng Pilipino kasi normally, grupo-grupo yung mga yan. Kaya natuturoy na ko doon sa mga bata. Opo, at Ayun. bilang seaman, sabi ko na na masyadong risky ang yung buhay. Pag nasa laot ka, hindi mo alam ang panahon. Pagka nasa lupa ka naman, sabi nga mga wild risk ang karamihan sa mga seaman. At bilang seaman, masabi ko na prone kami sa tukso. Yes. May babae na kayo kahit sa... So, totoo po ba yun na sabi ang kasabihan for every port, there is a woman? Opo, pero ako po ay tanggap ko yun mga mga kasabihan bilang seaman. Pero sa kabutihan ng Panginoon, gusto ko rin patotoo ito na minsan sabi ko ay talagang napaka malungkot, mahirap ang kalagayan bilang seaman. Minsan mayroong nagsabi sa akin na isang babae na sa Australia, kami na sa Adelaide. Sabi nung babae, sabi niya, I want to sleep with you tonight. Kasi siyempre bilang lalaki, pero Australian yung babae. Australia. Yes. Opo. Iba yung ibang dating. Ibang dating. Kaysa yung lagi mong nakikita. Kumbaga sila parang gandang-ganda ka. Pero siyempre walang higit sa sa Pilipinas talagang. Yes. Ngayon, bilang patotoo na rin sa sa samahan natin na kapag mahal mo pala ang asawa mo, hindi mo ipagpalit yung mga bahay. Yes. Na kahit gaano kagandang babae. Opo. Kasi sabi niya sa akin, I want to sleep. Kaya hindi totoo yung natutokso sila. Kalokohan niya. Kasi yung focus mo nandun eh. Opo. So, kaya ang hirap nakafocus ka. Kaya ang hirap na meron yung tukso. Opo. Hindi mo sila nakikita. Oo. At isang yung isang malungkot nga dahil siyempre siwang ka, hindi mo maalis sa asawa natin na minsan nagtatanong, nagsiselos. Yes, Pero hindi maiwasan. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko para patanong magselos ka, para pag magtanong ka. Pero sabi ko, silo lang nakakalam ng kalooban ko. At alam niya kung anong ilalaman ito. At sabi ko sa kanya, ikaw lang talaga. Yun. O ikaw lang talaga ang mahal ko. Yes. Yan po ang yes. Buhay ng marino. Ano po sinasabi natin na ang tukso pala ay hindi naman pala problema. Basta huwag kang
pumatol sa tukso. Maging matatag ka. Oo. At bilang nagmamahal sa asawa, laging nalaala ngayon, lalo na ngayon na nagbabasa ako ng salita niya. Sabi nga niya ang lalaki nagmamahal daw sa asawa ay nagmamahal din sa sarili. Kaya sabi ko, Lord, ano pa hanapin ko? Mahalin ko na rin ang asawa ko. Ayan. Galing. Sinabi niyo kanina na, di ba nasa paligiran kayo, nasa Middle East kayo? Oo, Muslim yung ngayon, ano? Oo. Pero kasi malakas ang Pananampalataya niya. Being a Christian, bakit sila lahat nakapagpaligid sa'yo, hindi ka pa rin na-influensya. Opo. Ayaw niya ng Quran. Gusto pa rin niya ng Biblia. No, magandang tanong po yan kung bakit tayo hindi na kayang influensyahan ng kanilang pananampalataya. Palibasa nga, ako naniniwala na talagang mga Pilipino God-loving people. At saka siguro, Pastor, nakatulong yung pagiging sakristan mo ng bata. Opo. Kaya ka naging matatag. Opo, totoo. So ngayon, yung hamon nila sa akin, kasi parang ang kanilang pananampalataya is for sale. Parang gano'n. Inaalo pa nila ng itong alaga, i-invest ka, tapos i-promote ko sa trabaho. At hinahamon nila na sinasabi na mas maganda ang ng Islam. Pero sabi ko nga ang kahalagahan ko lang ako nang nagbabasa ka ng Bible. Sinasabi na unang-una masabi mo sa sarili mo na ikaw itutuon tagasunod ni Kristo, kasi sabi nga niya na if you'll abide in my words, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth will set you free. So totoo ito na hindi ko kayang ipagpalit si Kristo doon sa sinasabi nila sa kanilang pananampalataya na kumbaga ang pinaka-Kristo nila siya ay si Muhammad. Yes. So doon ako na kahit na anong alok nila sa akin, hindi ko kaya. Yan. At ngayon, meron tayong mga kasama na talagang pumapatol sila at yung sabi, bakit may grab yung anak sa'yo abang andito ka lang naman na iba yung iba maging sitwasyon sa trabaho, andun yung favor nila. Pero Parang binenta mo na doon yung pananampalataya mo pag gano'n. Baka kapalit po suicide bomber. Ano yun? Yes. So, doon ako salamat sa Panginoon na sa kaunting kaalaman ko patungkol sa kanyang mga pangako ay tumataga ako sa na kailanman ay hindi ko pwedeng ipagpalit ang aming Panginoon sa anong man, sa pera o sa favor na sinasabi nila. Ang mahalaga ay tayo ay nakafocus at bagamat hindi ko man masabi na marami na akong alam at the time, pero totoo pala na sabi nga ng Bible na ang palaala niya, yung Bible mismo na tiklaim dito. Sabi niya, huwag kaligtang basahin ng aklat na yon, dilid-dilid na araw-gabi, pamatupad mo na susulat doon, sa gayon, ay ginawat mo katagumpay. Sabi ko, Lord, salamat na nung araw, talaga wala naman akong time dyan na magbasa. Nasabi ko nga sa barko, maraming mga babasahin doon Ang lagi kong nabubuksan yung Playboy. Okay, Pastor, meron po tayong isang katanungan dito po sa ating kasama. Pakilala ka muna. Ako si Joboy de la Paz. Graduate din ako ng Smenia High School. Tatanong ko lang, anong mga barko na nasakay yun? May cruise ship, may cargo ship? Ang nakasakyan ko yung river ship, nakarangin ng river ship? Nakasakay din ako ng mga cargo ship. Tapos lately nung dito na ako sa Dubai, nung nagano na ako ng responsibility, mga supply boat naman. Bali, Pastor, ano po ang position niya doon? Bali skipper ako. So ano po ang duty nun? Parang ikaw rin ang command ng responsibility sa Mga tao ka na, may mga tao ka rin. So mga Captain. Anong mas mahirap? Cruise ship o yung kasi maraming tao sa cruise ship Pero depende. parang hotel kasi yun Opo. mga Depende po sa naglalakbay, sa posisyon. Sarap yung gano'n. Sa tamaasan. Matrabaho yun. So, lahat naman may mga responsibilidad. Perang malaki. Kaya lang paano i-handle Okay. mga responsibility. Okay, yes. Maraming Pilipino talaga sa Yes. mga barko. Sa cruise ship lalo na. Mga ranger, tsaka Kasi yung pong nakilala kong
Tapos siya, yung broker siya, sa condo. Dalawa sila, isang lalaki, isang babae. Yung lalaki, dati pa lang seaman. Sabi ko, kaibang tapang. Sabi ko, bakit bumaba ka na? Kasi po napatinitan ako. Sabi niyo gano'n. Nakakaano pa ko, masakit yun. Parang naging favorite ako. Yung pa kaibigan ko ng tatay ko. Tatay niya seaman din. Tapos, nag-seaman siya. Sa PMI siya graduated. Pero bata siya, so naka-alis na ako nung. Sana, natakot daw siya kasi na-depress siya. Di ba, mahuhomesick ka na. Depressed ka pa. Dahil pinag-iinitan talaga siya. Binibigyan siya. Yun ang pinakamahirap. Natatakot siya na baka tulak na lang siya sa dagat. Ganun nga, kaya minsan nawawala ang mga seaman. Dalas po yung gano'n. Iniisip ko, sabi ko, Nico, paano? Karamihan ng mga seaman, Pilipino, di ba? Sabi ko ganyan. Bakit wala man lang nag-depende sa'yo? Tanggol. Ganyan na pinangalagaan ka. Meron naman po, may mga kaibigan ako. Ang problema po talaga, pinag-iinitan ako eh. Nag-complain na po ako. Pero po, mataas ang posisyon. Kaya, bumaba na lang po ako. Talaga po, nangyayari yun. Opo, yun yung problema kung paano i-handle yung ano. Hindi ba ganyan nangyayari sa Hindi yata ang tawag mo eh. At lalo kung ikaw nga biglang nawala. sinasabi ko man ng responsibility, kung kinakailangan talaga, ma-evaluate mo rin ang ano ng tao, kailangan na nakakaimural sila dati. Ngayon, lagi na laalaala bilang seaman, yung word na stigma, stress, and then yung depression. Kasi kung minsan bakit ang stigma, stigmatize ka. Pag kayo sa barko, wala kang nalala, tapos yung mga kailangan talagang i-adjust mo sarili mo. Yes. At kapag hindi mo na kayain yung muna stigma na ito, may stress ka. Lalo na kung wala kang kaibigan mag-support sa'yo. At pagka wala nang kayanan na kung makita natin, minsan may mga nagpapakamatay. Yes. Ando na, dumarating na sila sa depression. So, kinakailangan talaga na bilang seaman, mga OFWs, kinakailangan mismo sa sarili natin magmula kung paano natin palakasin naman natin. Buti na tagpusan yung gano'n. Opo. Step by step, dumaan kayo doon. Opo. So ngayon, ang lagi ko nalaala, at Kelly, na kapag ando na ako sa trabaho, sabi ko, with greater purpose lagi, naisip ko na bakit ako dito. Di ba, mayroong mga kadalasan kasi mapa-OFW ka naging broken home sila, broken family. Yes. Yun. Kasi nakalimutan na nila yung dakilang plano nila. Yung unang plano, lumayo sila. unang purpose nila. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Okay. Ngayon, nung makatakbo sila ng mga bigla naging binata na sila. Ayun. Ang mga tukso. Ibang kaligayahan na. Nakalimutan na nila yung Ayun. Nawawala. Ayan. Okay, next question. Pakilala mo sa sarili mo. Yap, ako po si Sabrina Del Rosario Tapio, isa sa mga miyembro ng SOS Bodies. At isang? At isang teacher. Ayan, so ano retired katanungan teacher mo? po. Hindi, tapos na tayo dun sa pastor, sa pagiging seaman mo. Ang gusto ko naman, at interesado ako malaw, paano nyo na itatag itong church na to? Ganito pa yung ate sa mayroong mga OFWs din doon, mga Christians, mga Christian sila. Bagamat ako'y nasa on-board ako, kailangan duty kasi namin is 12 hours on, 12 hours off. Ngayon pagka na kami, nasa barracks na kami, pinupunta nila ako, inaano ko nila ng Bible study. Ako naman, syempre, gusto ko rin na lumago sa aking pananampalataya. Nag-join ako sa kanila. At doon ako nahugog na bilang mga Kristiyano pala, marami ka palang dapat gawin. Meron kang mga responsibilidad. Halimbawa, tulad ng araw, hindi man ako nananalangin. Hindi ako nag-share ng Word of God. Lalong-lalo na, hindi ko magpalad ko sa pagkakaloob sa mga gawain. At lalong-lalo na tamad ako para sa mga church activities. So ngayon, ang tanong mo kung paano ako na-establish itong Itong mismo church ninyo na to? kung paano na-establish ito. Ngayon, nung andun ako sa bansang Kuwait, palibasa nga,
mga Pilipino na naglilingkod sa Panginoon, ang inano ko muna bilang pangisama dahil restricted ang galawan doon. So mga bahay-bahay ang pinupunta namin at doon kami nagkakandak ng worship service. Bawal yata yun doon, Pastor. Kuwait? Bawal yata yun. Bawal na bawal doon yun. Kaya patago ang aming mga ginagawa. Sa Kuwait pala, mahigpit din. Oo, mahigpit din. Okay. Pero hindi katulad na dito sa Saudi ang kahigpitan nila. Sobrang higpit. So ngayon ang ginawa ko noon na para tugunan ko yung sagot ko paano maka-establish, ang ginagawa ko noon tulong-tulong muna sa pagdala ng mga gamit. Pero palihim lang din yung pag-ano nyo, sikreto, yung pagbubuo nyo. Paano? Basta mga puros lang po, Pilipino kami. Kaya nga ang natatag na pangalan doon Filipino Language Christian Congregation. Hindi nila maintindi. Oo. So yung tatanong ko sana, Filipino language. Yung pala, one of the... Ayun, Filipino language. So ngayon, nung tanong natin sa kung paano na-establish itong gawain na ito, habang andun ako sa mahirap ang maging Kristiyano, buhay Kristiyano. Kasi marami kang dapat gawin na para masabi mo na na approve by God ang ang gawain mo. So bago ako tutuloy noon, gusto ko munang na kung bakit ako nagkaroon ng design na ma-establish ito. Unang-una, nagkaroon muna ako ng konting pag-aaral, hindi man formal na pag-aaral sa theology. Ngayon sabi nga kasi ng Bible na study to show thyself approved to God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa Tagalog, sikapin ninyo maging dapat sa Diyos, magagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So ngayon, bagamat mahirap dahil sa trabaho, sinisikap ko na mag-join ako lagi sa mga Bible studies nila. So marami akong natutunan ngayon na sabi ko nga pala na bawat mga tao ay mayroong pagkatawag. Lahat tayo may pagkatawag sa ating mga pagkukulang. Excuse me, Pastor. Land-based na po kayo sa Kuwait, no? Hindi po. Sea-based ang namin. Pero nagtatagal kayo doon. Nagkaroon kami ng pagkakataon na manirahan doon sa lupa pagka off duties na kami. So ngayon, ito ngayon na paano na sabi natin sa kung bakit na-establish. Ngayon, nung nag-forward ako 2007, kami na mag-church planting. So ito ngayon na dito na yun sa Pilipinas. Dito na yun sa Pilipinas. At ang napakahirap na lagay nito dahil on your own ka. Baka sarili mo lang. Para doon ipadama mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. Na bagamat mahirap, ay kaya gagawin mo. Para masabing totoo ka talaga na ikaw ay mananampalataya. Ito yung sinasabi natin kanina na if you'll abide in my words, you are my disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth will set you free. So ngayon, ito na ngayon yung nagkaroon ako ng design na sabi ko, why not na So ngayon, nagsimula kami, Bible study lang, bahay lang muna. Okay. Mga bata, i-invite namin na Hindi ka naman nahirap mo mag-encourage sa mga nandito. Medyo mahirap po, kasi lalo-lalo self-supporting, na talagang on your own ka. So ngayon, ang nangyari nung at that time, dahil si Mrs. ko, medyo na rin siya, converted na rin yung puso niya. Kasi pareho kami dati nagsiserve sa sa malaking simbahan. So ngayon, nag-decide kami na why not na magpagkami tayo sa Panginoon. Sabi nga sa ating paglilingkod na sabi nga magpagpatag kayo huwag matitinag, magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang nalalaman ninyo, hindi na sasayang para sa inyo. So totoo na itong church na to, na nangyari ito, palagi ko nasagot ko na muna yung kung bakit na yung Yes, Pastor Bali, excuse me po. Nung pong time na nasa Kuwait kayo, di po pa maraming mga Pilipino po na doon. Paano po nagbenepisyo sa kanila ito pong pagkakatatag nyo ng grupo na ito? Ito po ba'y nakatulong sa ating mga OFW doon? Tingin ko po, napakalaking tulong. Unang-una kasi, kapag ikaw ay OFW, ang naging iniisip mo lagi back to the Philippines, na kung paano matugunan ang pangailangan ng pamilya. Kung bakit ko nasabing malaking tulong ito, marami tayong mga kababayan na depressed. Okay. And then, makita natin mga lumulundag sa taas ng building. Nadidepress sila kasi wala silang Diyos. Wala silang no? At ngayon, sabi ko, bakit ako malaking tulong ito? Hindi ko sabi nga ng Bible na sa Panginoong Diyos, sa nabi ng iyong paligaya. At
mapapanatag ka, no? Delight yourself to the Lord and He will grant the desire of your heart. Okay. So dito ako naniniwala na malaking tulong ito na bagamat bilang malayo dahil contract worker tayo, pero kapag nagkaroon sila ng Word of God, nakukomfort sila, nagre-remind sa kanila na anak, kaya ka narito dahil sa pamilya mo. Hindi ka rito. Nalalayo sa tukso. Ayun, okay. So malaki pong bagay Okay. Okay. Pastor, kasi po yung time po natin sa ating pong program medyo meron pa po bang katanungan? Ayun, may sinasabi sila na. Okay. Yes. Tuloy ko lang. Kasi yung faith, pag meron ka, di ba sabi mo nga yung nadidepress ka pagka yun. Makes you stronger. Hindi lang yun para bang may sandalan na pwede kang sandalan. Opo. Yun, para nakasandal ka sa pader. Kaya malaking bagay yun sa mga OFW na magkamalakas ang pananampalataya. Oo. Di ba kilala niyo si Pastor Neme? Opo. Yan. Si Neme, palang high school tayo, gano'n na siya. Nag-aano na siya. Talagang na siya. Nakita niyo kaming nag-uusap sa tabi. Ayun na yan. Yun ang pinag-usapan namin. Kasi ako, Katoliko kung walang alam. Siya, Kristiyano, maraming alam. So marami akong tinatanong, marami kaming dinidebate. So siya, maaga pa lang, nag-umpisa na. Kayo, nag-umpisa kayo, sabihin na natin, talagang start is 2007. So it's never too late. Diba? Yun ang sana. It's never too late to start na yung ginagawa. Yes. Thank you po. So mayroon akong gustong idagdag doon sa sinabi mong patungkol sa lahat naman tayo may pananampalataya. Kaya lang, kuminsan sabi nga ng Bible na faith without work is dead. So ngayon, bakit mahalaga ang pananampalataya? Kasi sabi niya na for without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So ngayon sa ating paglago sa ating pananampalataya, ito na ngayon mga tulang ginagawa natin. Sabi nga, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. So ganoon din ako nung araw. Kaya lang po din sa'yo, hindi ko wala akong interest dyan. Ayan. Pero nung malaman ko na mayroong Diyos na nagmamahal sa akin, nag-start ako na magbasa. At ito sinasabi sa book of Jeremiah na, and you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Okay. So totoo ito sa ating mga buhay na kapag naghahanap tayo, ay makakasumpong talaga tayo. At yun na nga, nagpapasalamat ako na nasumpungan ko ang ating Panginoon. At ngayon, yung isang pinakamahalagang palaala, medyo napapahaba na, pero magandang usapan kasi. Yes, yes, Pastor, itutuloy po natin yan sa ating pong part 2. Ngayon po, ingan ko na lang, kung meron pang final question, last question. Okay. So, tutuloy po na lang po natin. Ngayon po, hingan ko po kayo ng mensahe para po sa ating mga OFW na nakikinig ngayon at nanonood. So, ako po ay nais ko lang magbigay ng mensahe sa mga katulad ko na nakaranas na magtrabaho sa ibaing dagat. Ito po na napakahirap ang magtrabaho sa ibang bansa, nawalay sa pamilya. Pero wag natin pong kalimutan na ang kalungkutan nito ay ating pong pagtagumpayan kapag tayo ay nasa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon that He will provide all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus. At kapag tayo ay nasa Panginoon Diyos, lagi tayong mayroong kapayapaan. Kaya magamat kayo dyan sa ibayong dagat, huwag niyo makalimutan na lagi niyo isama sa buhay ninyo ang Panginoon Diyos. Yes, yan po ay para sa ating mga bagong bayani, mga modernong bayani. Bigyan nyo naman po ang mensahe, ang ating mga tunay na bayani, ang ating pong Armed Forces of the Philippines. Kasi po, ang nakikinig po sa atin ay mga sundalo, syempre nasa kabundukan din po sila. Tayo po kasi ay nasa Armed Forces Radio. Go ahead po ang inyo pong message para po sa ating mga kasundaluhan. Ako naman po ay nagpapasalamat sa ating mga kasunduluhan, iba't ibang mga branches of ng ating Armed Forces of the Philippines. Ako ay nagpapasalamat dahil ang kapayapaan ay ating pong natatamo sa magitan ninyo. Lalong nga yung ating mga kapulisan na kailangan mo to protect the life and the property of the people.
Kaya patuloy lang po tayo na maglingkod sa ating bayan at mahalin natin yung ating bayang Pilipinas. At sabi nga ay ang mamatay Nang dahil ng sa'yo. Yes. Saludo po kami sa inyo mga sundalo. Thank you so much, Pastor Jose. Message At, naman sa SOS at Buddy. yes, ayan namin nagre-request po ang iyo daw mensahe para po sa ating SOS Bodies Forever. Ibig sabihin po niyan, Serious Mania Senior High School, batch 73. So para naman po sa mga SOS Bodies batch 1973, ako po ay nagpapasalamat na bagamat tayo ay umabot na sa ganitong edad, na sana po natin kakalimutan na ang lahat ay talagang aabot sa mga tutungo sa katandaan. Pero huwag natin kakalimutan SOS Bodies na napakabuti po ng ating Panginoon. Nasabi nga ng Book of Psalms, sabi niya, I had been young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So, sana tayong mga OS Buddies ay lagi tayong makakitaan na maging halimbawa sa mga susunod pa na henerasyon at lagi tayong manghawakan sa salita ng Panginoon Diyos. At salamat dahil hindi lang tayo magkabatch, kundi tayo ay magkakapatid pa kay Kristo. At bilang panghuli, bilang palaala, para mas lalo pang magmahalan tayo sa isa't isa bilang kabatsmate. Ang sabi na po ng Book of Psalms din sa awit 133 verse 1, na sabi niya raw, how good and how pleasant it is for us to dwell together in unity, sweet harmony, and love. Sana po, magmahalan po tayo. Yes, thank you so much, Pastor Jose, and of course sa iyong lovely wife. Thank you so much. Pero hihingan din natin ng message ang ating pong SOS Forever. SOS Bodies Forever. Konting mensahe lang po na walang iba kundi si Miss Nanette from Switzerland. Yes. Maikli lang po. Gaya ng sinabi ni Pastor, ang daming nalilimutan na magsama-sama together forever. Yes! Mabuhay! And, of course, Tom Rivera. The new admin. The new admin. Yes. What can you say? Unity of SOS Batch 73, there is strength. Yes! I am here. Miss Sabrina. Mensahe po. SOS Bodies Forever po tayong lahat. Mga batch 73. Ang ating pong co-host ng Talk to Us, si Miss Pelly. Natutuwa ako na itong araw na ito nakasama natin si Pastor Layaw. Marami akong natutuhan mga salita galing sa kanya. At naaalala ko tuloy din nung ako yung nag-Japan, naalala ko rin yung mga sinasabi yung tukso, yung mga para sa pamilya. Nalampasan ko lahat yun, Pastor. Dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko. Ayun. Ayan, kita nyo ha. Mga OFW din ito. Ayan, seaman, hanggang sa ating pong kasama dito from Japan naman. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam. Thank you so much po, Pastor. Thank you so much po sa lahat ng ating SOS Buddies. Ayan, nagkasama-sama kami dito sa Pulilan, Bulacan. And of course, invitahan natin ang ating mga followers and viewers to watch Buhay OFW ngayon sa DWWD Armed Forces Radio. Ito po si Terry Alpha, pansamantala magpapaalam para sa programang Buhay OFW ngayon. Maraming salamat po. Mabuhay po. Message ko sa amin kung kailan na ipapalabas. Yes! Ayan po. Palakpakan po natin si Pastor Jose at ang kanya may bahay na Sister Baby. And of course, mula po sa Pulilan, Bulacan. Thank you so much. Thank you po rin po sa suporta ng ating SOS Bodies Forever, founder Nanette Nomarda, and of course, Tom Rivera, admin ng Dangerous Group, and of course, Peli, and Sabrina, kasama po natin. Wala pa po yung iba dyan. Thank you so much po sa support ng ating mahal na batchmate na si Miss Tris de Peralta from New York. Thank you so much sa mga suporta mo sa amin. At siyempre po, yung pong napanood nyo na panayam sa buhay ng seaman, maging inspirasyon po sa inyo kung paano po talagang struggle po si Pastor or Brother Jose sa kanyang dinaanan bilang buhay marino. Okay, enjoy watching. Tuloy-tuloy lang po ang follow, like, share sa ating pong Facebook. And of course, Buhay OFW ngayon. And the DWWD AFP Radio. Share, likes, and follow.
po ang inyong lingkod, Terry Alpa. Pansamantala po nagpapaalam sa inyo. At siyempre po, good luck po sa inyo lahat. God bless and keep safe. Thank you so much.